binibili na ng China ang mga daungan sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon ay unti-unting lumawak ang hawak ng China sa mga daungan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga proyektong tila simpleng tulong lang sa umpisa, pero sa likod pala nito ay may mas malalim na layunin. Ginamit ang malalaking pautang at matamis na kasunduan para maangkin ang kontrol sa mahahalagang port, at ngayon ay nagiging sentro na ito ng usapin ng kapangyarihan, kalakalan at posibleng banta sa seguridad. Pero ang tanong, bakit tila napakadali para sa China na mapasunod ang napakaraming bansa? Alamin natin kung paanong ang simpleng proyekto ay nauwi sa isang malawakang estratehiya na maaring baguhin ang balanse ng global power. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa loob ng mahigit 10 taon ay naging bahagi ng mga kilos ng China ang isang proyektong unang ipinakita bilang simpleng pagtulong sa mahihirap na bansa. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang lumilinaw ang tunay na layunin nito dahil hindi lang pala ito tungkol sa kabutihan. Para sa ilan ito ay isa ng malinaw na patibong gamit ang utang, at ang mga nahuhulog dito ay madalas na mga bansang may kakulangan sa pera o nasa proseso pa lamang ng pag-unlad. Samantala, isa sa mga pinag-uusapang kaso ay ang nangyari sa Sri Lanka, kung saan napilitan silang isuko ang kontrol ng Hambantota Port sa China. Mismong dating Prime Minister na si Mahinda Rajapaksa ang naglabas ng matinding puna tungkol sa naging resulta ng kasunduang ito. Ayon sa mga lumabas na ulat noong panahon ng halalan taong 2015 ay sinabi raw na si dating Pangulong Rajapaksa ay nakatanggap ng halagang tinatayang nasa $7,600,000 mula sa China Harbor para gamitin sa kanyang kampanya. Habang ang buong mundo ay abala sa mga problema sa hangganan, ay dahan-dahang pinapalawak ng China ang hawak nito sa mga daungan na siyang daanan ng mga kalakal sa buong mundo. At ang mas nakakagulat dito ay nagagawa nila ito nang hindi man lang nagpapadala ng sundalo o gumagawa ng ingay. At kung titingnan natin ng mas mabuti ay makikita natin na halos 80% ng mga kalakal sa buong mundo ay dumaraan sa mga daungan. At ngayon ay hawak na ng China ang ilan sa mga pinakaimportanteng location para sa kalakal gaya ng Strait of Hormuz, Panama Canal at Bab el-Mandeb Strait. Sa kabuuan ay nakapagtala na ang China ng 129 na proyekto ng mga daungan sa mahigit 50 na bansa. Pero hindi ito basta simpleng pakikilahok lang sa negosyo. Karamihan sa mga ito ay may direktang kontrol, pagmamay-ari o malaking bahagi ng kapital mula sa China mismo. Pero kung tutuusin ay hindi lang ito issue ng pera. Ang mas nakakabahala ay ang posibilidad na ginagamit ng China ang mga proyektong ito para sa layuning militar. May mga ulat na nagsasabing ang ilang daungan ay maaaring maging lihim na base ng kanilang mga barkong pandigma. Kapag totoo ito, ibig sabihin ay hindi lang ito tungkol sa negosyo. Isa na rin itong seryosong banta sa seguridad, hindi lang ng isang bansa kundi ng maraming bahagi ng mundo. Sa kabutihang palad ay may mga bansa na ring nagsimulang makakita ng panganib. May ilang proyekto na ang itinigil o isinantabi. Sa tala noong 2024, mula sa 129 na proyekto ay nasa 115 pa ang aktibo habang ang iba ay sinuspinde o tuluyang tinapos. Bagamat mukhang magandang balita ito, ay hindi pa rin ito sapat para masabing natatalo na ang strategy ng China. Ayon sa ilang ulat, may mga hakbang umano ang Chinese government para patahimikin ang sino mang bumabatikos sa kanila. Sa ilang platform ay may mga nagsasabing ginagawan daw ng paraan ng mga pro-China groups na mapigilan ang pagkalat ng mga videos na kontra sa kanila. Ipinapalagay din ng ilan na ginagamit ang technology para ibagsak ang mga impormasyon na hindi pabor sa kanila, upang hindi na ito makarating sa mas maraming tao. Kaya kung titignan natin ang laki ng pandaigdigang kalakalan ay makikita nating umabot sa record high na $33 trillion ang halaga ng kabuuang trade noong 2024. Sa halagang ito ay mahigit 26 trillion ang dumaan sa dagat. Ibig sabihin, ang mga produkto na bumubuhay sa ekonomiya ng buong mundo ay dumaraan sa mga daungan. Gayun din naman ang mga daungan ang itinuturing na ugat ng pandaigdigang supply chain. Para sa maraming bansa, ang mga ito ang literal na lifeline o pinagkukunan ng pangunahing pangangailangan. Tulad ng Yemen na dumaranas ngayon ng matinding humanitarian crisis, ay halos 90% ng pagkain ng bansa ay inaangkat mula sa labas gamit ang mga daungan. Sa buong Africa ay 90% din ng lahat ng inaangkat at iniluluwas ay idinadaan sa dagat.
Pati ang mga bansang may mas malalakas na ekonomiya ay hindi ligtas dito. Bago pa nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang Ukraine ay nakakapag-export ng humigit kumulang 50 million metric tons ng grain mula sa Black Sea. Ang dami ng pagkaing ito ay sapat para mapakain ng halos 400 million na tao. Karagdagan pa dito, sa tala ngayong 2024 ay nasa 17 na daungan ang may majority ownership na hawak ng China. At 14 sa mga ito ay may potensyal daw na gamitin bilang military base. Sa ilang lugar ay may mga ulat rin na nagsasabing nagpaparada na ng mga barko ng hukbong dagat ng China sa mismong mga daungang ito. Sa ilalim ng Belt and Road Initiative ay nagbibigay sila ng malalaking pautang sa mga bansang kapos sa pondo. Pero kapag hindi na nakabayad ang mga ito, ay napipilitan silang isuko ang kontrol sa mahahalagang infrastruktura bilang kabayaran. Ang isa sa pinakakilalang halimbawa ng ganitong sitwasyon ay ang Sri Lanka. Sa halip na magtulungan para lang itayo ang daungan, ang nangyari ay napilitan ng Sri Lanka na ipaubaya ang buong lugar. Ang Hambantota Port na may lawak na humigit kumulang 4,000 hectares, kasama pa ang 15,000 hectares na lupa sa paligid, ay tuluyang napunta sa China. At ayon sa mga ulat, ang lahat ng ito ay naging posible sa tulong ng mga lider ng bansa mismo at ilang makapangyarihang tao sa gobyerno. Samantala, noong una ay may isang malaking pangarap ang Sri Lanka at ito ang magkaroon ng isang modernong daungan na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya. Ang plano ay itayo ito sa isang lugar na tinatawag na Hambantota. Pero bago pa man makapagsimula ay may isang malaki at mabigat na hadlang. Dahil kulang sila ng pera para punduhan ang proyekto. Dahil dito napilitan ang pamahalaan ng Sri Lanka na lumapit sa iba't ibang bansa para humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad ay halos lahat ng bansang nilapitan nila ay tumanggi. Sa panahon na yon ay napakahina na ng takbo ng ekonomiya ng Sri Lanka. Maraming bansa ang nag-aalangan dahil nakita nilang parang walang mababawi sa perang ipapautang nila. Ang Hambantota Port ay itinuturing nilang hindi kumikita, kaya walang gustong pumirma sa ganitong klaseng proyekto. Ngunit sa gitna ng maraming pagtanggi ay may isang bansa na kusang lumapit. Hindi nag-atubili ang China. Agad silang nagpakita ng interes sa proyekto at nagsimulang mamuhunan hindi lang sa Hambantota, kundi pati sa iba pang matagalang proyekto sa Sri Lanka. Isa sa pinakamalaki sa mga yon ay ang Hambantota Port. Nagpautang ang China ng $1,300 million para maumpisahan ang construction. Ang mismong kontrata para sa pagtatayo ng daungan ay ibinigay sa isang Chinese company. Karamihan sa mga manggagawang kinuha para sa proyekto ay mga Chinese din. At ang perang pinambayad sa kanila ay galing din sa parehong utang na ibinigay ng China. Sa madaling sabi, ay binalik lang sa kanila ang malaking bahagi ng perang ipinahiram nila. Sa kabuuan, ang halaga ng buong proyekto ay umabot sa $1.2 bilyong. Sa halagang ito ay tinatayang nasa 85% ang galing sa China, habang ang natitirang 15% ay mula sa Sri Lanka Ports Authority. Nagsimula ang construction noong 2008 at ito ay pinangasiwaan ng dalawang Chinese company, ang China Harbor Engineering Company at ang Sinohydro Corporation. Pero ang interes na siningil ng China ay 6.3% na mas mataas kumpara sa 1 hanggang 2% lang na kadalasang alok ng mas malalaking bangko gaya ng IMF o World Bank. Sa kabila nito ay tinanggap pa rin ng Sri Lanka ang alok ng China. Marahil ay dahil sa pag-asang mabilis nitong masusolusyonan ang kanilang pangangailangan. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay unti-unting lumilitaw ang tunay na epekto ng kanilang naging desisyon. Imbes na makabangon ay parang lalo pang nabaon ng bansa sa pagkakautang. Samantala pagsapit ng 2015 ay natapos na ang construction ng daungan at ito ay handa ng gamitin. Pero imbes na magsimula na ang tagumpay ay kabaligtaran ang nangyari. Hindi ito naging matagumpay. Hindi rin ito kumikita gaya ng inaasahan. Ayon sa mga ulat, ito ay dahil kulang sa mahusay na pamamalakad, kaunting activities ng kalakalan at ang pinaka-importante ay hindi ito naging kaakit-akit sa mga cargo ship. Marami pa rin sa mga barko ang mas pinili ang mas kilala at mas abalang Colombo Port na nasa layong halos 200 kilometers lang. Sa katunayan, noong 2012 at 34 na barko lang ang dumaan sa Hambantota. Sa parehong taon, ang Colombo Port naman ay dinaanan ng higit sa 3,600 na barko. At kahit tapos na ang pangalawang yugto ng konstruksyon ng daungan, ay hindi pa rin ito lumago. Sa bawat taon ay tinatayang 400 barko lang ang dumadaong sa Hambantota, habang ang Colombo ay umaabot sa 4,000. Dahil sa kakulangan ng operasyon ay patuloy itong nalulugi.
Sa pagtatapos ng 2016 ay nakapagtala ang Hambantota Port ng kabuuang pagkalugi na tinatayang nasa $34 million. Kasabay nito ay lalo ring lumaki ang utang ng Sri Lanka sa China na umabot sa humigit kumulang $1,700 million. At taon-taon ay kailangang magbayad ang bansa ng halos $100 million para lang sa interes at obligasyon sa utang. Ngunit habang palala ng palala ang sitwasyon ay lumapit muli ang China. Sa pagkakataong ito ay may dalang bagong panukala na isang public-private partnership. Dahil palaging lugi ang port ay mas mabuting sila na ang mamahala. Walang masyadong pagpipilian ng Sri Lanka kaya pumayag na rin sila. At noong December 2016 ay ipinasok na sa kasunduan ng China Merchants Port Holdings Company Limited. Dito na nagsimula ang panibagong yugto. Dalawang bagong kumpanya rin ang binuo, ang Hambantota International Port Group o HIPPG at ang Hambantota International Port Services Company Limited o HIPS. Ang unang kumpanya, ang HIPP, ang siyang mamamahala sa buong daungan at sa mga lupaing nakapaligid dito. Samantalang ang HIPS ay may hawak ng mga operasyon at serbisyo sa mismong port. Halimbawa na lang sa bansang Bangladesh, isang opisyal mula sa Ministry of Roads ang muntik ng mabiktima ng suhulan mula sa China Harbor. Isiniksik daw ng kumpanya ang halagang $100,000 sa loob ng isang simpleng kahon ng tsaa. Oo, sa isang T-box mismo. Parang biro pero totoo ito. Ganyan kung makipaglaro ang China pagdating sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal, gagawin ng lahat kahit pa sobrang lantad para lang makuha ang kontrata. Dahil sa insidenteng ito ay hindi na pinayagan ng Bangladesh ang China Harbor na makisali sa alinmang bagong proyekto sa bansa. Pero hindi lang naman Bangladesh ang nakaranas ng ganitong klaseng taktika. Bumalik tayo sa taon na 2009. Ang parent company ng China Harbor na China Communications Construction Company Limited ay pinatawan ng parusa ng World Bank. Sa loob ng 8 taon ay hindi ito pinayagang lumahok sa kahit anong bidding ng proyekto. Ibig sabihin matagal na talagang ginagamit ng China ang ganitong paraan sa iba't ibang bansa. Ngunit may isang pagkakataon na napilitan ng China na umatras. At hindi ito dahil sa desisyon ng gobyerno, kundi dahil sa lakas ng loob ng mamamayan ng Sri Lanka. Nang iwan ni Mahinda Rajapaksa ang kanyang pwesto bilang pinuno ng bansa, ay iniwan niya ang ekonomiya sa napakabigat na kalagayan. Marami ang nawalan ng tiwala at lalong tumindi ang galit ng mga tao, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga proyekto ng China. Kaya nang dumating ang halalan, ay doon pumasok si Maithripala Sirisena, isang opposition leader na nangakong aalisin ang mga kasunduan sa China at ibabalik sa ayos ang takbo ng bansa. Pagkaupo niya ay tinupad niya agad ang kanyang pangako. Kinansela ang maraming proyekto ng China at sinikap na ayusin ang ekonomiya. Pero sa kabila ng pagsisikap ay huli na ang lahat. Napakalalim na ng problema at hindi na ito kayang solusyonan agad-agad. At hindi lang Sri Lanka ang nabahala, maging ang India na siyang pinakamatinding karibal ng China sa rehiyon ay nagsimulang magbantay. Noong taong 2022 ay may isang barko ng China ang dumating sa Hambantota Port. Sabi ng China at Sri Lanka, isa lang daw itong research ship o research vessel. Pero hindi iyon basta ordinaryong barko. Ang totoo, ang barkong ito ay hawak ng PLA Strategic Support Force, isang sangay ng militar ng China. Ang tunay nitong gamit ay para subaybayan ang kilos ng mga satellite at missile. May kakayahan itong mag-monitor ng mga signal mula sa layong 750 kilometers o mahigit 466 miles. Sa distansyang iyon ay kaya nitong makasagap ng impormasyon mula sa loob mismo ng India. Kasama na ang mga sensitibong lugar at hindi doon nagtapos ang problema. Matapos ang pangyayaring iyon ay sunod-sunod ng pinayagan ng Sri Lanka ang iba pang barko at maging mga submarine ng China na pumasok sa parehong daungan. Lalong uminit ang tensyon sa rehiyon dahil dito. Kaya ang tanong, ano nga ba ang tunay na habol ng China sa lahat ng ito? Ang sagot ay napakarami. Isa sa mga pinakakritikal ay ang location ng Hambantota Port. Ilang daang milya lang ito mula sa baybayin ng India. At hindi lang iyon, malapit din ito sa Suez Canal at Malacca Strait. Ang dalawang rutang ito ay itinuturing na ilan sa pinakamahalagang daanan ng kalakalan sa buong mundo. Lalo na ang Malacca Strait dahil dito dumadaan ang halos 80% ng supply ng langis ng China at mahigit 90% ng lahat ng kalakal nito. Matagal nang takot ang China na kapag nagkaroon ng digmaan o matinding tensyon ay maaring harangin ng India ang Malacca Strait. Kapag nangyari iyon ay maaring maputol ang supply ng langis at tuloy-tuloy na kalakalan ng China.
Kaya bilang paghahanda, unti-unting pinaliligiran ng China ang mga kritikal na ruta na ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga port at military bases. Isa na sa mga ito ang Hambantota Port na bahagi ng tinatawag nilang String of Pearls Strategy. Ang String of Pearls ay isang plano ng China na layong bumuo ng serye ng mga port at base sa paligid ng Indian Ocean. Ang layunin nito ay para mapasailalim sa pressure ang India at mapalawak ang kontrol ng China sa kalakalan. At dahil sa location ng Hambantota ay perfect ito para sa ganitong layunin. Pero hindi dito natapos ang lahat sapagkat may isa na namang bansa na nahulog sa parehong sitwasyon. Ito ang Pakistan. Matagal ng problema ng Pakistan ang paulit-ulit na pagbagsak ng ekonomiya. Halos hindi na ito makabangon dahil sa dami ng utang at kakulangan sa maayos na infrastruktura. Sa sobrang dalas nitong humingi ng tulong mula sa IMF ay umabot na ito ng higit sa 12 times. Pero sa halip na gamitin ang pondo para sa matibay na pag-unlad ay nauwi lang ito sa pansamantalang paghinga. At dyan na pumasok ang China. Noong 2015 ay inilunsad ang China-Pakistan Economic Corridor o CPEC bilang bahagi ng mas malawak na Belt and Road Initiative. Sa papel, halos $62 billion ang halaga ng mga proyekto sa ilalim ng CPEC. Pero ang problema, karamihan sa mga ito ay pinatakbo ng mga Chinese companies at mga manggagawang galing din sa China. Kaya imbes na umikot ang pera sa loob ng Pakistan ay bumalik lang ito sa China. Samantala, isa sa mga pinakamahalagang proyekto ng CPEC ay ang Gwadar Port. Halos buong halaga ng paggawa nito ay galing sa China at natapos ito noong 2006. Pero isang taon nang lumipas ay nagulat ang marami. Sa halip na ibigay ang pamamahala ng port sa isang Chinese company ay ibinigay ito ng Pakistan sa Port of Singapore Authority. Tinanggap ng PSA ang isang 40-year lease at nangakong magbibigay ng investment na aabot sa $550 million para mas pagandahin ang facility. Ayon sa kasunduan, makakakuha ang Pakistan ng bahagi sa kita at may tax exemption pa. Parang patas na kasunduan at higit sa lahat nakaiwas sila sa sobrang impluensya ng China. Pero noong dumating ang 2013, bigla ang pagbabalik ng China sa eksena. Sa isang opisyal na seremonya ay inihayag na muli nilang ibibigay ang pamamahala ng Gwadar Port hindi lang basta lease kundi isang 43-year deal sa isang Chinese company. Ayon sa mga eksperto sa geopolitics, ginawa ito ng Pakistan para mas balansehin ang relasyon nito sa United States at mapalapit sa China sa gitna ng umiinit na tensyon sa issue ng Afghanistan. Pagkatapos ng halos 2 taon mula nang umpisahan ang proyektong tinatawag na China-Pakistan Economic Corridor o CPEC, ay tuluyan nang naging sentro ng buong proyekto ang isang mahalagang daungan sa Pakistan, ang Gwadar Port. Isa itong lugar na pinagtuunan ng pansin ng China dahil bahagi ito ng kanilang mas malaking plano na magtayo ng maraming istruktura at daanan na makakatulong sa kanilang negosyo at transportasyon. Sa kabuuan, tinatayang umabot sa halos $1.6 billion ang inilaan na pondo para sa pagpapagawa ng mga bagong pasilidad sa lugar. Sa unang tingin ay parang magandang balita ito para sa Pakistan, pero para sa maraming mamamayan ng bansa, isa itong bagay na tila pagtatraidor sa sariling bayan. At bakit nga ba may mga nagsasabing isa itong anyo ng pagtalikod sa interes ng sariling bansa? Ang sagot ay nasa mismong kasunduan. Ayon sa napagkasunduan, ang halos lahat ng kita mula sa operasyon ng Gwadar Port ay mapupunta hindi sa Pakistan, kundi sa isang kumpanyang hawak ng China. Sa madaling salita, 91% ng kita mula sa mismong port at sa planta ng natural gas ay diretso sa China. Bukod pa roon, 85% ng kita mula sa free zone ay kanila rin. Samantalang inaasahan naman na makakapag-process ang daungan ng halos 1 milyong toneladang kargamento kada taon. At maaari itong maging malaking negosyo, napakaliit lang ng bahagi ng kita na mapupunta sa mismong bansang may-ari ng lupa. Kaugnay naman nito para sa China, malinaw na isa itong napakalaking tagumpay. At kung susuriing mabuti, 2 dahilan ang pangunahing rason kung bakit nila ito ginagawa. Una, gusto nilang iwasan ang Malacca Strait. Ito ay isang makitid at abalang lagusan na dinadaanan ng napakaraming barko sa Southeast Asia. Dahil sa sikip at kahalagahan nito, ito ay tinatawag na choke point. At ang gusto ng China ay hindi na dumaan doon. Kaya gamit ang Gwadar Port ay maaari na nilang diretsuhin ang mga produktong langis at iba pang mahalagang bagay mula Pakistan papuntang Kashgar sa loob ng kanilang bansa. Ang transportasyon ay dadaan sa mga bagong kalsada na kanila ring pinunduhan. Sa ganitong paraan ay mas magiging ligtas, mas mabilis at mas kontrolado ng China ang daloy ng enerhiya papunta sa loob ng kanilang teritoryo.
Pangalawa, ang location ng Gwadar ay hindi basta-basta. Napakalapit ito sa Strait of Hormuz, isang makitid na bahagi ng dagat kung saan dumaraan ang halos 20% ng kabuuang langis ng buong mundo. Ang distansya mula Gwadar hanggang sa lagusang ito ay humigit kumulang 600 kilometers lamang o mga 373 miles. Sa sobrang lapit nito, napakadali para sa China na magpadala ng kanilang mga warships kung sakaling magkaroon ng tensyon o kaguluhan. At kung tutuusin, malaking epekto ito sa India, na isang karatig bansa na matagal na ring may interes sa lugar na ito. Ngunit hindi lang sa pagpapadala ng barko natatapos ang plano ng China. Ang Gwadar ay bahagi rin ng tinatawag nilang String of Pearls. Ito ay isang strategy na ginagawa ng China kung saan nagtatayo sila ng mga daungan at pwedeng gamiting military base sa paligid ng Indian Ocean. Sa ganitong paraan ay parang unti-unti nilang napapalibutan ng India sa dagat. Ganoon ka-dedicated ang China sa plano nila dahil noong taong 2017 ay nagbigay pa sila ng 4 na barko sa Navy ng Pakistan para siguraduhing ligtas ang port mula sa anumang panganib. At kung sa tingin mo ay natatapos na ang plano ng China sa Sri Lanka at Pakistan, nagkakamali ka. Sa katunayan, hindi rin nagpapahuli ang China sa isa pang lugar na may tensyon, ang South China Sea. Dito ay may mga isla at tubig na pinag-aagawan ng ilang bansa. Pero habang ang iba ay naglalaban-laban para sa karapatan sa teritoryo, ang China ay patuloy na nagpapalakas ng presensya nila. Isa sa mga ginagamit nilang paraan ay ang pagkakaroon ng kontrol sa ilang mga daungan sa mga lugar na malapit sa South China Sea. May mga port sila sa ilang bansa tulad ng sa Newcastle at Melbourne, pero ang pinaka-pinag-uusapan ng lahat ay ang Darwin Port sa bansang Australia. Dagdag pa rito, noong taong 2015 ay ibinigay ang karapatan sa isang Chinese company para gamitin ang Darwin Port sa loob ng 99 years. Dahil sa kasunduan na ito ay nagulat ang maraming bansa, lalo na ang Estados Unidos, dahil ang location ng port ay malapit sa mga military operations ng US sa Northern Australia. Dahil dito ay naglabas ng reklamo ang Estados Unidos, kaya muling ni-review ng Australia ang kasunduan. Pero ang nakagugulat ay hindi nila ito binawi. Pinayagan pa rin nilang manatili ang Chinese company na may control sa port. At dahil dito ay mas lalong naging malinaw kung gaano kalawak at kalalim na ang naabot ng impluensya ng China kahit sa mga lugar na dati tinuturing na kaalyado ng West. Kapag tiningnan ng mabilis, parang mga karaniwang negosyo lang ang mga daungan na ito. Pero sa mas malalim na pagtingin, para silang mga pyesa sa isang malawak na laro ng estratehiya. At ang layunin ng China ay makuha ang kontrol sa mga pinakamahalagang daanan ng kalakalan sa buong mundo. At kung akala mo ay dalawang bansa lang ang sangkot dito, nagkakamali ka. Dahil ang totoo, hindi pa nga natin napag-uusapan ang buong bahagi ng Asia. Sa ngayon, tanging ang Antarctica na lang ang walang proyekto ng daungan mula sa China. O baka mayroon na rin at ang kasunduan ay kasama na ang mga penguin. Pero wala pa tayong balita tungkol doon.